Magandang araw. Ang topic naman natin ngayon, itong parameters. Parameters ito na nakalagay ito palagi dun sa sa general notes. Pero napakahalagang sundin ito, itong parameters na ito. Nandito nakadesign yung konkreto, bakal, at saka yung mga splicing. Ngayon, try kong i-interpret. Isa-isahin ko. Dahil lang kuha lang ballpen. Ito kasi ito lang yung printed natin kaya pagtiyagaan natin, sana makatulong ito sa pangailan. Kasi ito isa itong ni-request niya yung ni engineer nasa Cebu. Ano ba pangalan mo? Hanapin mo yung papel mo. Unang-una, dito nakalagay dito parameters, tapos material, concrete, tapos itong bakal. Si Engineer Daryl Tapikan sa Cebu. Tapos try ko isa-isahin kung may paliwanag ko ito, kasi medyo medyo komplikado ipaliwanag. Marami, kakaunting sulat pero napakaraming paliwanag nito. Isa-isahin ko. May lapis nga concrete natin 5,000 PSI, 34.5 megapascal. Tapos yung bakal, yield strength niya ay 60,000 PSI, from 12 mm and higher. Naharangan kasi ako ng camera ito 12 mm and higher. Tapos 40,000 PSI naman, or 276 MPa sa 10 mm pababa yung laki. Ayan, ito yung bakal na required. Pag 12 mm pataas, grade 60. Pag 10 mm pababa, mula sa 10 mm pababa, grade 40 lang. Ayan, may tagging naman yan. Or kung naka-order sa kung naka-order sa planta, meron namang color coding, tapos meron naman siyang mill certificate ng testing, binding, at saka yung yung post-pressing, yung pag nahatak. Ayun, nakalagay dito tapos tie, diameter 10 mm, diameter 10, stirrup diameter 10, 40, basta 10, lang siya, grade 40 lang. Ayan, grade 40. Tapos ngayon, alamin natin tong yung bar, may nakalagay sa gilid. Ito bar mm ay yung laki ng bakal, diameter ng bakal, 10 mm, 12, 16, 20, 25 hanggang 36. Ngayon yung anchorage niya, anchorage length, kada isang kada laki ng diameter meron siyang katapat. Ibig sabihin ng anchorage length, ganito. Kuhang papel ako, tapos example. Ito, halimbawa yung structure ay footing. Ito, example footing. Yan, footing, ito yung poste. Ngayon may ilalagay tayo ng ito post or column. Ito naman yung foundation. Yan, ito foundation to. Pangit ako mo-drawing Ngayon, pag may ilalagay tayo na bakal, yung ilalagay dito na bakal nito, ikukonekta natin dito, i-anchor natin, ay walang bend o walang eskwala. Hindi siya eskwala, kumbaga straight bar lang siya. Ngayon, pag straight bar lang ilagay natin, ito yung ikukonekta natin. Kung kailangan natin sa bottom, kailangan natin kukonekta. Kung saan tayo, ito yung nilagay natin yung bakal. Example natin ay dito, nakalagay dito, example natin ay 20 mm. Yan, kung 20 mm yung ilagay natin na bakal dito sa anchorage link niya, itong 20 mm na to, kailangan ito naka-anchor siya, kasi straight lang siya, ng
nakalagay dito 92 by mm, 92 mm. Ito. 920 mm pala. Mula dito hanggang dito sa dulo. Yan ang required niya. Wala siyang bend siya, naka straight bar lang siya na naka-angkor. Yan, straight bar na nakapasok doon sa pundasyon. Dahil ito may purpose na ito, anong connection na ito kung lagyan pa ng pundasyon. Basta kung saan siya nakalukit na wala siyang bend, kung saan tumapat ito, 20 mm 92, 16 mm 74, 12 mm 60, 10 mm 60 rin, kung wala siyang eskwala. Ayun, lipat tayo na naman dun sa LDH. Ito to. LDH. Ano bang LDH? Yung LDH naman ay yung development length ng poste or beam or slab. Ngayon, paano natin interpret yung development length? Paano natin siya magamit? Ito, napaka-importante nito. Kasi kung may mabawas tayo nito, maka-epekto dun sa tibay ng structure natin. Ayan, example natin. Sa 10 mm, development length niya ay 150. 12 mm, 200. 16 mm, 270. 20 mm, 340. 25, 430. Ayan. Ang ibig sabihin niyan, halimbawa mag-sample tayo ng poste. Poste, may poste ba ako rito? Ito. Ito, parang poste na rin to kasi shear wall ito. Ayan. Ganito yan. Sample natin sa poste. Shear wall ito pero pares lang sila, walang pagkaiba niyan. Ito yung kapal ng footing ng shear wall na ito. Ang kapal niya ay 1.6 meters. Ang kapal nito. Ito footing niya. 1.6 meters yung kapal. Ngayon, ang reverse niya ay 25 mm. Yan, 25 mm. Ang required niya rito, sa 25 mm, ay 430 lang. 430 lang. Ibig sabihin, ang 430 na yan, 430 mm, ito, 25, 430 ito to, ay ni-record lang niya galing dito papunta rito. Kaso 1.6 meters siya, ibig sabihin sobra-sobra siya, pasok na pasok doon sa pinaka minimum na development length na hiningi ni 25 mm. Ayun. Ayan. Sana malinaw. Malinaw naman, nakasalamin ako eh. Next. Tapos na tayo sa development length. Lipat tayo sa ano bang kasunod? Ito na. Yan, standard hook. Ayan, sa 90 degree may katapat naman siya. Standard hook 90 degree, sa 180, sa 135 leads to 90 degree may katapat siya. Halimbawa, example natin dito sa 90. Ayan. Kung 10 mm, ang eskwala natin ay eskwala natin ay 16. Ayan. 16. Tapos sa 12, 20. Ayun, check natin kung tama. Ito kasi 2019, ito 2019 nakuha ko dun sa sa designer, tapos i-compare natin doon sa 20, itong hawak ko 2011 yata ito, 2010 2011. Okay, mag-sample tayo. Standard hook natin, standard na bali na bend. Sample tayo sa beam. Bendin ko ito. Oops, lit lang. Ito, dito lang sa baba. Ay, balikan ko pala yung babalikan ko yung
pabalikan ko yung ito kanina, yung anchorage, yung development length. Kasi column yung nasample ko. Pag sa beam naman siya, ito sa beam. Ano bang sinample natin kanina? Ito anong ano to? Hanapin ko anong laki ng bakal to ha. 28. Yan, 28 mm. Ito to. 28 mm. Ang development length niya, 48. Yan, kinapos siya oh. Hindi siya pumasok sa development length. Galing dapat dito, papunta rito. 40 lang yung schedule. Yan. 40 lang ito. Okay. Ang record niya dito ay 28. 28 ba ito? 28 na diameter, 28. Ito pala, ito yung main bar nito. Diameter 28, ang record niya ay 48. Yung naka development length. Okay. Next na lang tayo sa bend naman. Ito 28, ito na lang gamitin natin. 28 ay standard hook niya ay 48 yung bali. Baka hindi natin kaya ni bakal. Okay, itong bakal na ito, 48 nga ito. Yan. Kung makita nyo, zoom natin, try ko i-zoom. Ano ba yan? Makita eh. Na-zoom na ito eh. Ayan. 48. Tingnan naman siya natin dito, standard hook natin. Standard na bali. Katapat yan. Pabalikin ko muna zoom. Yan. 28 ay 48 mm or 0.48. Ayun. Mama tayo. Tapos sa 180 naman, sa 28 to 60 lang mm lang na-record niya. Ayan. Tapos doon tayo sa balik na naman tayo sa ito. Mga splice. Kung paano natin i-interpret to. Itong pag-splice nito. Ayan. Kung saan tayo kukuha ng splicing kasi marami, may A, may B, meron dito beam compression, tapos tension. Okay, ating alamin. Sana may paliwanag ko to. Yung pag hindi ko to may paliwanag tama, yung mga magagaling, alam ko maraming magaling nito, paki-comment naman. Huwag naman kayong basta-basta lang mag-comment na yan mali, hindi maganda pagpaliwanag. Kung may mali, paki-correct naman para naman makakatulong sa kapwa natin. Ay ano bang useless po ng magsasabi tayong mali, wala man tayong hindi natin may paliwanag yung tama. Paano makuha ng mga manonood natin? Sige. Kasi kung hanggang sabi lang mali yung pinagsasabi, walang tama, wala pa rin, siguro ilagay ko na lang sa sa spam yung comment. Wala din man ng purpose. Ang sa akin lang sana makatulong. Unang-una, interpret mo, babalik tayo sa splice mamaya. Interpret muna natin itong notes. Kasi diyan tayo kukuha ng paano tayo mag-splice, paano mga anchorage, ganon. Tama ba? Anchorage na sabi ko. Ito. Nakalagay dito, sa note number 1, nilipat ko lang to kasi hindi ko na i-print ng hindi ko na i-print ng insakto. Tabas, hanggang 5 ito eh. Ito. Development length of the individual bars with a bundle in a tension or compressions should be, nabasa ba dulo? Hindi nabasa dulo eh. Pero okay lang, basahin ko na lang. Should be that for, kasi madalas sa lahat ng halos meron ito eh. Ulitin ko, note number 1, ito. Development length of the individual bars should with a bundle in tension or compression should be that for individual bars increase 20% for 3 bundle and 33% for 4 bundle. Ibig sabihin, pag i-bundle natin yung nakabundle na yung poste sa sobrang marami yung marami masyado yung vertical bars natin, di nakabundle na siya ng 3 or 4. Example. Halimbawa yung isang poste natin, pag ganon, nakabundle na yung bakal natin. Yan. Example lang ito. Nakabundle na sa isang space.
Yan, bandil-bandil na siya ngayon. Yan, ng tatlo. Sa tatlo lang tayo. Ay magdagdag tayo ng development length ng 20%. Halimbawa kung development length natin ay insaktuhan lang, bakal natin ay example 28 mm, 48, magdagdag tayo 20%. Ilan yung 20% ng 48? 48. Dami nun. Nasa wala akong calculator kasi naka camera. 10, 20, 4. Hindi nagana yan eh. Walang ginagamit yata. Hayaan mo na. Nasa ano to siya? Nasa 10. Kulang-kulang 10. Mga 9 cm. May dagdag ng thickness natin doon sa kulom. Tama ba? Tingnan, check ko muna kung nagana itong calculator ko. 0 Yan, nasa 10 cm. Ito, nakahiram tayong calculator. Compute natin. When 48 multiply natin sa 20% ay ayan, 0.096 or 9 cm at saka 9 mm or 6 mm or 96 mm. Ayun, sige. Cellphone nyo, hiram lang yun. Yung dito sa development length, nagdagdag ng 20%. Ito pala, aabot siya ng i-plus natin yung 48 plus 0.48 equals nasa 57 siya. Ayun. Sa bakal ito na sa bakal ito na 28 mm kung may posting 28, pero kung sa maliit na bakal naman, ito lang 10 mm may katumbas, 12 may katumbas, 16 may katumbas. Okay, lipat tayo sa number 2 na sa notes. Okay, basahin ko. Sinulat ko lang to dahil hindi nasama sa print. For columns at any level, no more than alternate bars should be spliced. No more than 33% of the bars should be spliced within the required lap length. Ayan, ibig sabihin, mag-splice ng column ay naka 33% yung quantity ng bakal. Halimbawa, ito, may example ako dito. Ganito yung 33%. Ayan, naging 3 hati siya ha. Unang starter, ito. Yan. Unang starter, ito siya. Pangalawa, ito. Pangatlo ay ito. Ayan, 33%. Hindi yung 50% na kagaya nakita natin, diretsuhan, magtayo ng 6 meters. Tapos dudugtong pa pala. Okay lang sana kung limit na yung 6 meters, ibabaw na yon. Okay lang yon. Pero kung hindi man siya limit, 33%. Or 50% siguro, pamaliit 50% pwede siguro. Pero kung sa mga malaki, 33%, dahil yung splicing, kung mag 100% yung splicing, kung ingatan ito lahat, tas kung ito yung dulo, magdugtong naman tayo ulit doon, ay hindi na makatayo yung bakal. Sigurado. Kaya sinadya yung 33%, tapos yung kaluwagan ng kung magkumpul-kumpul ito. Yan. Kung marami yan, kung isang splicean lang, mako yung gap ng aggregates naman ay yung masacrifice. Kaya sinadya siyang 33% yung splicing. Una, pangalawa, pangatlo. Ayan. Next, itong minimum distance between two adjacent splice should be 60
600 mm. Ito yung ibig sabihin niya, sabihin. Kagaya ito, nasa support, ito yung support niya, footing, tapos ito yung support niya, beam, ito yung splicing niya. Minimum ay 600 mm yung distansya nito. Ito sobrang laki nito, malaki ito. 1 meter, ito pa lang 1 meter na. Galing dito hanggang dito 1.8 na, plus may 69 pa. Ayun, kaya pasok na pasok siya doon sa record. Hindi talaga siya pinayagan na doon sa isang ano lang, sa isang lugar lang yung splicing or magkadikit masyado. Ayun. Next. Number 3. Ito, top bars are horizontal bars. Top bars are horizontal with more than 300 mm depth of concrete cast below reinforcement. Ayun, top bars daw ay horizontal bar. Mahigit sa ano, na may mahigit na 300 mm ang lalim of concrete cast below reinforcement. Ayan, number 4 tayo. Kulang ito sa liwanag. Number 3. 4 tayo. Lap splice should be class B tension. Ayan. Ayan o. Lap splice if more than 1/2 bars were spliced at any section. Ayun. Ayan yung ano natin ha. Number 4. Saglit lang. Kukuha akong example. Sandali lang. Example natin. Ito yung sinasabi niya dun sa 4 na ito, lap splice should be class B. Ang lap splice daw ay ay magiging class B sa tension kung saan natin ilalagay yung ating mga ating splicing, kung saang section. Ito example natin. Ito kasi nasunod to sa kung saan siya nakalocate, kagaya ng top bar natin ay nasa splicing zone, yung bottom bar naman nasa splicing zone. Pero kung higit sa kalahati na kung saan sang section mailagay, pwede dito, pwede dito, pwede dito, pwede dito, dito. Yan ay nakikita ko rin yan sa ibang construction na gumagamit ng 6 meters, puro 6 meters na galing sa hardware lang na bakal. Ito yung yan ang mangyari. Dapat yung splice length nila dapat sinusunod yung itong chart, hindi yung mag-multiply natin ng 40D sa diameter, splice na. May sinusunod sila halimbawa ito, top bar class B 390, sa class A naman 300, o kung dito sa 20 mm class A natin sa top bars ay 880, yung class B 1 meter mahigit, 1.14. Ayun, sa bottom naman meron din siya, may classify siya, naka-classify kung anong class. Ito yung sa 4 natin. Tapos punta na tayo sa 5, hanggang 5 ito. Ayun, 5 natin. Top bars splice for beams should be beam compressive times 1.3. Ibig sabihin dito siya, ito yung ginagamit ko dahil nakasunod naman yung mga splicing ko sa splicing zone, kung anong hiningi ni required ni design ni notes, nasunod ko naman, kaya ito yung beam compressive splice. Yan. Ngayon nakalagay rito, top bars splice for beams should be beam compressive times 1.3. Ayun, halimbawa gumamit ako ng 25 mm, gagamit ako ng 72 times 1.3 na length. Ito, try natin itong calculator ko, baka okay na ito. 25 mm splice niya sa compressive, kasi ito yung ibig sabihin yung compressive, ito muna 72 times 1.3 ang sabi equals
naging 94 yung splicing natin ng top bar. Ayun, top bar lang hiningin niya, tapos yung bottom bar niya as S. Top bar lang yung nanghingi ng 1.3. Dahil yung splicing ko, nasa ano naman siya, splicing ng top bar, nasa compression siya, splicing naman ni bottom, nasa compression pa rin kasi ito yung tension niya. Ayun, nandito yung tension. Kaya nasa compressive siya, yung splicing. Kaya ito yung sinusunod ko. Ito, to. Ayun, kompleto na ba? Tapos yung dito na kompleto na tayo rito, kung paano sundin yung notes kanina. Tapos yung column naman, splicing ng column, ito lang sa kanya. Meron siya katapat sa 12mm, may katumbas siya. 10mm, tide column, ibig sabihin yung tide column ay ganito, square o rectangle. Yan, tide column, nakatay siya ngayon. Sa 10mm vertical, bihira naman to. Sa 12 tayo, 14, 41 lang ay hiningi niya. Ayun, ito 12mm. Sa paano ba makita? Ayun, kita na yan. Ito 12mm, 16mm, 54 lang hiningi niya. Pero kung spiral, kung bilog, ito yung splicing niya. Ayan, 54. Ito, alam mo, 25mm. Ito 25 sa tide or square or rectangle na column, 106. Ito, tapos spiral, ganun din, halos pareha sila. Ayan, parehas yung splicing nila, spiral column or naka-tide column. Tapos ito yung timbang niya. Ayan, may mga video na rin ako nito kung paano mag-compute ng timbang. O sige, maraming salamat ulit. Sana nakuha nyo. Kung hindi nyo nakuha gaano, pwede magtanong. Pero yung magko-comment na mali daw, sana i-comment din yung tama. Hindi yung puro mali, ilalagay ko lang sa spam pag ganon. Okay, maraming salamat.